Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ang lahat, isang palakpak ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon sa bagong taon. Ang unang palakpak natin sa bagong taon ay para sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo at tayo ay dinala na naman sa simula ng isang bagong taon. Lumipas na ang 2021, nag-goodbye na tayo sa 2021 kagabi, at ngayon, pagdilat ng ating mata, isang bagong umaga, isang bagong taon ang biyaya ng Panginoon. At sa banal na misang ito, yan ang ating panalangin, na nawa ang biyaya at ang presensya ng Diyos ay makasama natin all throughout the new year that will begin. At napakaganda ng ating pagdiriwang dahil ang unang araw ng bagong taon ay laging iniaalay natin sa ating mahal na ina. It is the feast of Mary, Mother of God. At katulad ng nabanggit ko kagabi, sino ba ang mga nagsimba sa inyo dito kagabi during the Vigil Mass? Sino ba yung mga nandoon kagabi o yung mga ilan-ilan sa inyo? Buti po nagising kayo, no? Buti nga pala nagising kayo, no? At salamat sa inyong pagdalo ng banal na misa. Batiin nyo nga pala muna ang bawat isa ng Happy New Year. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan, ano? Dahil baka mga tulog pa ang ating mga diwa, ano? At salamat po sa inyong pagdalo ng banal na misa. Ang ating mahal na ina ay pagpapaalala sa atin na tayo ay kanyang hahawakan ng kamay at kalakbay natin ang ating mahal na ina sa unang araw ng bagong taon. Actually, ganyan naman si Mama Mary. Nung umalis, nung ang ating Panginoon ay umakyat sa kalangitan, ang mga disipulo ay naghihintay sa pagpanaog ng Banal na Espiritu Santo. Si Maria din ang nanatiling kasama ng mga disipulo. So talagang parang siya ay inang-ina. Binabantayan niya ang mga disipulo na malamang noon ay takot na takot. Pero sinasabi niya, huwag kayong mawawala ng loob. Ang ipinangako ng aking anak ay kanyang tutuparin. At kasama ng mga disipulo, si Maria ay naghintay sa pagpanaog ng Banal na Espiritu Santo. Kaya, nung unang pumanaog ang Banal na Espiritu Santo, nung unang isinilang ang simbahan, kasama ang mahal na ina. At ganun din, sa pagsisimula ng bagong taon, yun din ang ating panalangin. Kasama natin ang ating mahal na ina. Sa araw na ito, ano kaya yung mga pwede nating tawaging New Year reminders from our Blessed Mother? No? Kasi meron naman siya mga paalala sa atin sa simula ng bagong taon. Ano kaya ang ipapaalala kung si Maria ay talagang kakausapin natin ngayon? Ano kaya ang ibibili niya sa atin bilang ina? Sa palagay ko, itong unang sasabihin ng ating inang Maria. Na sa simula ng bagong taon, ano ang kailangan natin? Ang kailangan natin ay panalangin, hindi pamahiin. Ang kailangan natin ay panalangin, hindi pamahiin. What we need is oration, not superstition. Ano ba yung oration? Prayer din yun Panalangin, orasyon, hindi superstition. No? At alam natin na sa tuwing magsisimula ang bagong taon, marami tayong mga superstition di ba? No? May naka-polka dots ba dito? Meron din. no? Tradisyon natin yan no? Ano bang sabi ni Master Hans na swerteng kulay daw ngayon? Sabi niya, dilaw. Maraming nakinig kayo kay Master Hans, ha? No? Sabi ni Master Hans, maswerte ang dilaw. Ang daming nakadilaw na face mask ngayon, no? Bakit kaya? Maswerte raw ang dilaw sa taong ito, at pula. Yan ang sabi ni may mga nakapula rin, Nakinig din kayo kay Master Hans, no? Ayan, At yung mga pagkain daw, di ba? Ano ba yung sinabi nila? Traditionally, laging mga bilog at 12, a symbol of prosperity, dahil yung bilog ay walang simula at walang katapusan, kaya bilog. At 12, dahil 12 buwan sa isang taon. Pero kagabi, nabasa ko, dapat daw meron ding 5. Dahil it symbolizes the 5
elements, the 5 important elements in the world, no? Water, air, fire, ano ba yun? Basta 5 elemento, no? So, isi-symbolize daw yun. Kaya 5. No? Hindi ko alam kung meron sa inyong lalagay ng mga 5 prutas din, ano? At sabi nila, yun din, maghanda din ng noodles, no? Because noodles symbolize long life. At kapag ikaw daw ay gumawa ng spaghetti, huwag mong babaliin yung noodles. Hayaan mo lang daw na buo, huwag mong babaliin. No? Para hindi mababali ang swerte. Ayan, no? So, ang dami nating mga pinakikinggan at dami nating mga sinusunod na mga pamahiin. Pero alam naman natin na yan ay pamahiin lamang. Hindi ko naman sinasabing kapag sinuot mo yan, kapag sinunod nyo yan, ay diretso kayo impyerno. Hindi naman po, ano? Alam nating bahagi yan ng ating pamahiin, ng ating kultura, ng ating tradisyon, kaya minsan pinakikinggan natin ang pamahiin. Pero ano ba ang ibinibilin ng ating mahal na ina? Siguro sa halip na pamahiin, sasabihin ng ating mahal na ina, focus more on panalangin. Panalangin, hindi pamahiin. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, di ba? Dinalaw si Maria ng mga pastol. At ang sabi doon, ibinahagi ng mga pastol yung lahat ng narinig nila mula sa anghel. Kasi yung anghel, nung isinilang si Jesus, dinalaw nila yung mga pastol. At sinabi nila na isinilang ang mananakop. At maraming ibinalita yung anghel tungkol sa batang si Jesus doon sa mga pastol. At ang sabi ng Ebanghelyo, ibinahagi ng mga pastol kay Maria at Jose ang lahat ng narinig nila mula sa mga anghel. At ano raw yung isinagot ni Maria? Ang lalim ng Tagalog. Ang sabi, ang lahat ng ito ay pinagbulay-bulay ni Maria sa kanyang puso. Ano bang ibig sabihin ng pinagbulay-bulay? Pinagnilayan, pinagdasalan. So Mary treasured everything she heard, and prayed over it. Nanalangin, pinagdasalan ng ating mahal na ina. Kaya kung may ibibilin siguro sa atin ang ating mahal na ina ngayong unang araw ng bagong taon, siguro yun ang sasabihin niya, maglaan tayo ng panahon para sa panalangin. Father, lagi naman ako nananalangin kanina nga umaga, dami ko nang hiningi kay Lord Well, bahagi po yan, pero ang panalangin, wag natin kalimutan, hindi lang hingi ng hingi. No? Ang ating Panginoon ay hindi Panginoon. No? Kasi ang Panginoon ginagawa natin Panginoon, kaya hingi lang tayo ng hingi. Hindi lang yan po ang panalangin. Kapag sinabi nating panalangin, it is simply a conversation between friends. Di ba ganyan naman tayo kapag tayo ay dumadalaw sa ating kaibigan, kapag tayo ay nasisiyahan, binabahagi lang natin, nagsisharing lang tayo. O kapag tayo ay nalulungkot, tayo ay kinakabahan, tayo ay nangangamba, lumalapit tayo sa ating kaibigan, nagsisharing lang tayo, inilalabas lang natin yung ating nararamdaman. O kaya namin minsan kahit na hindi tayo nag-uusap, just to be with your friend, magkasama lang kayo. Diba? Aakit kayo ng Baguio as a friend. No? Malaki na ang idudulot nun. Mapapanatag ka na. At nabubuo na yung inyong relationship. Ganon din ang panalangin. Yung favorite na definition ng prayer ko according to Mother Teresa, cor ad cor loquitur. A heart that speaks to heart. So ganon ang ating gawin. Manalangin, manahimik. Sabihin lang natin, Lord, wala po akong sinasabi, wala po akong agenda, wala naman po ako talagang gustong hilingin. Gusto ko lang manahimik sa iyong harapan. At gusto ko lang na lumalim ang ating ugnayan. Ganon ang panalangin. At kung tatanungin natin ang ating mahal na ina, natitiyak ko, ganon ang gusto niyang mangyari sa unang araw ng bagong taon. Panalangin, hindi pamahiin. Pangalawa, ipapaalala sa atin ng ating mahal na ina, ang mahalaga ay grasya, hindi swerte.
Ang mahalaga ay grace, not luck. Bakit grasya? Yan ang kanyang titulo eh. Kung kayo ay nagsimba kagabi, nabanggit ko to. Ano yung ibinati ng anghel kay Maria nung dinalaw siya ni Anghel Gabriel? Anong salita iyon? Di ba sabi, Hail, anong kasunod? Full of grace. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Maria. Ang sabi niya, Hail, full of grace. Ang ginamit na salita doon ay kekaritomene. Kekaritomene. Ang ibig sabihin noon, you are full of grace. Si Maria ay puno ng grasya. At yan ang kailangan natin ngayon, grasya, hindi swerte. Ayan, Again, kapag dumarating ang New Year, yan ang laging hinahanap natin. Ay, naku, ano ba yung magbibigay sa akin ng swerte? Ano ba yung pampaswerte natin? Kapag binigyan ka ng pera, kinukuha mo yung pera, binabagay mo po sa buong bahay mo. Ayan, binebless mo ang buong bahay mo ng pera. Hindi ko alam kung may gumawa sa inyo niya kagabi, Binlesan ng buong bahay. Ayan, pampaswerte, Para pumasok ang pera, Now, again, hindi naman masama yan, We all want prosperity. Pero, magkaiba po yung grasya at swerte. Una, ano ba ang pareho sa grasya at swerte? Yung grasya at swerte, pareho yung biyaya. Parehong biyaya. Pero ano ang pagkakaiba? Yung swerte, yan yung biyayang dumadating na lang nang hindi mo inaasahan. Yan yung biyayang dumadating na lang nang wala kang ginagawa. Yung tipong nadapa ka, tapos pagdapa mo, 100 yung nasa harap mo, swerte ko naman. Di ba? Yung nadapa ka, nahawakan mo yung wallet ng taong kaharap mo, nakuha mo, ang swerte ko naman. Ganun ba ang swerte? Ganun ang swerte, yung mga biyayang bigla na lang dumadating na wala kang ginagawa. Yung parang si Juan Tamad, na nakahiga lang sa ilalim ng puno, naghihintay, kailan kaya babagsak ang prutas na ito? Ganun ang swerte. Passive. Pero alam nyo, hindi ganun ang inaasahan ng Diyos sa atin eh. Ano yung grace? Yung grace, biyaya din. Pero yung grace, active. Meron kang gagawin. Hindi lang ikaw passive, hindi ka lang nakatunganga. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay pagpapalain, pero ikaw ay may gagawin. Kaya nga si Maria, inanyayahan hindi inutusan. Nung dinalaw siya ng Anghel Gabriel, inanyayahan siya maging ina ng Diyos. At alam natin, pwedeng tanggihan ni Maria yung bati ng Anghel. Pero buti na lang, sinabi ni Maria, ako ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. She cooperated with the grace of God. At yun ang inaasahan natin. Yun ang ibig sabihin ng grace. Grace is a blessing from God and a cooperation from man. Ang Diyos ay nagbibigay ng inspirasyon, at ang tao naman ay magbibigay ng perspiration. Ganun, Ganun ang grace Kailangan mo ring kumilos. Now again, ang ating mahal na ina, sabi ng anghel, you are full of grace. Marami kang biyaya. Pero anong sabi ng ebanghelyo? At iniwan siya ng anghel. Huwag natin kalimutan yan Minsan, nawawala sa atensyon natin yun Yung sinabi ng ebanghelyo na, at iniwan siya ng anghel. Anong ibig sabihin nun? Hindi pinrovide nung anghel ang lahat ng kanyang pangangailangan. Nung sinabing, you are full of grace, bigla siyang iniwan. Kung ako si Maria, teka, akala ko ba full of grace ako? Bakit iniwan mo ko? Wala naman akong gagawin. Wala akong kotse. Paano ako maglalakad? Di ba, hirap na hirap silang maglakbay? Wala akong hotel. Saan ako manganganak? Kailangan nilang kumilos. Kailangan nilang magpawis. They have to cooperate with God's grace. Bakit? Kasi God is more interested in your character than in changing your circumstance.
God is more interested in changing your character than simply changing your circumstance. Ganun ang panalangin natin di ba? Lord, baguhin mo naman yung aking sitwasyon. Pero ang gustong baguhin ng Diyos, hindi lang yung ating sitwasyon. Ang gustong baguhin ng Diyos, yung ating disposisyon. Kaya kailangan nating kumilos. Dahil kapag tayo ay kumikilos, lumalago din ang ating pagkatao. Nauunawaan ng mga katandaan ito, kaya nga ang sabi nila, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ang kailangan natin, ayon sa ating mahal na ina, grace, not luck. Grasya, hindi swerte. Pangatlo, anong kailangan natin? Anong ibibili ng ating mahal na ina? Ang kailangan natin ay ang mananakop, hindi manghuhula. We need the Messiah, not a medium. Ano ba yung medium? Manghuhula yung medium. At pag dumarating ang bagong taon, ayan, marami sa atin gustong magpahula. Di ba? Hindi ko alam kung may mga nagpahula sa inyo kagabi. O may mga nagpunta sa inyo sa Quiapo nitong mga bago magtapos ang taon. Ano kaya ang naghihintay para sa aking kinabukasan? Ganyan ang mga manghuhula Pero alam naman natin yung mga manghuhula, hindi naman talaga nagkakatotoo, tsambahan lang Kaya nga hula ang tawag Nabanggit ko na sa inyo noon doon. Dati nag-exposure ako noon sa Quiapo, nung ako'y seminarista pa lang. Hindi pa ako pari, nag-exposure ako doon. So marami akong na-meet doon na mga manghuhula. Sabi niya, Sir, huhulaan kita. Gusto mo? Sabi ko, sample nga. Sabi niya, Sir, yung pangarap yung bahay ng syota nyo, makukuha nyo na this year. Sabi ko, goodbye. Ayan, nanghuhula lang, may syota daw ako. Hindi niya alam nagpapari ako. Nanghuhula lang talaga O kaya naman, basahin mo yung mga horoscope nabi, ikaw ay magiging matagumpay ngayong 2022 kung ikaw ay magsisikap. Siyempre, gano'n naman talaga Pero ang kailangan natin, hindi manghuhula. Ang kailangan natin, mananakop. Si Maria, nung dinalaw siya ng anghel, hindi naman siya nagpahula Hindi naman niya sinabi, sige nga, sabihin mo nga sa akin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi. Kahit na hindi alam ni Maria kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na araw, matapang na naglakbay si Maria. Kahit na hindi niya alam kung ano mangyayari. Bakit? Dahil siya ay nagpasakop sa Diyos. At kapag ikaw ay nagpasakop sa Diyos, hindi mo na kailangan ng manghuhula. Ano bang ibig sabihin ng mananakop? Surrendering. Kaya nga mananakop ang tawag natin sa Diyos Kasi we surrender to Him. We give to Him our life. Inilalagay natin ang ating buhay sa Kanyang mga kamay. At ang lagi nga nating sinasabi kapag bagong taon, we don't know what the future holds, but we know who holds our future. At yan ang pinapaalala ng ating mahal na ina. Di ba? We don't know what 2022 holds for us, pero we know who holds our 2022. At sino yon? Ang ating Panginoon. Kaya nga ang itinuturo atin ng ating mahal na ina, si Jesus. Ano yung huling salita na sinabi ni Maria sa Ebanghelyo o sa Bible? Meron bang nakakaalala? Ano yung huling salita na sinabi ni Maria sa Biblia? Na para bang huling habilin niya para sa atin? Doon sa wedding at Cana. Sabi niya, do whatever He tells you. Gawin ninyo kung anuman ang ibinibili niya sa iyo. Yun ang bili ng ating mahal na ina. Gawin ninyo ang lahat ng kanyang iniuutos, referring to Jesus. Bakit? Dahil si Jesus ang ating mananakop. At kapag tayo ay nagpasakop sa Kanya, magiging panatag tayo sa ating kinabukasan.
Mga batid, ngayon ay New Year 2022. Nagsisimula ang bagong taon. These are some New Year reminder from our Blessed Mother. At ano iyon? Ang kailangan natin ay panalangin, hindi pamahiin. Ang kailangan natin, hingiin natin ay grasya, hindi swerte. At ang hingin natin ay ang mananakop, hindi ang isang manghuhula. Ito yung biyayang hilingin natin sa Diyos sa banal na misang ito. Amen.